So ang China ngayon mga sangkay ay umiiyak po at nagngangangak-ngak na naman po dahil sa bagong missile system ng Amerika mga sangkay na ang tingin ko ilalagay po dito sa Pilipinas. At ngayon, nagsalita po sila, against po sila dito. At ano ba, bakit po sila ganyan? Bakit po tila baga kabadong-kabado po sila? What's up guys? This is me. I'm back for another video. At ayun nga po mga sangkay, kamusta po lahat ng ating mga kabayan? Especially po yung mga solid sangkay dyan na masugid po nating taga-suporta, taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, international update po tayo ngayon mga sangkay. Pero patungkol po ito sa Pilipinas at China. Ngayon kasi, may balita na sumabog na itong missile system ng Amerika ay mukhang maglalagay po dito sa Pilipinas o gagamitin po dito sa ating bansa na kung saan ikinababahala po ito ng China. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, ayan, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na ito makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, ito po ang balita. Deployment ng missile system ng US sa Pilipinas tinuligsa di umano ng China. Why oh why naman? Bakit tinuligsa? Ito, panoorin natin. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system. So, andito na nga mga sangka itong missile system. So, ano ang gagawin dito mga sangka? Ito na ba ay pagre-ready sa digmaan? Ayan po, mga sangkay. Para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Okay. Gets na po natin. Para pala ito sa gagawing malaking, ang pagkakaalam po natin, dadaluhan po ito ng libu-libong mga sundalo ng both side, Pilipinas at Amerika. Ngayon, ito po, dineploy ang missile system ng US para po sa military exercise na ito. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian. Ayan na. US na po. Sigurado mga sangkay, bad trip na naman po sila. Ewan ko ba, ba't po sila nangingialam sa mga karatig bansa, no? Pati Pilipinas, pinapakialaman po ng China. Ano ba ang pakialam nila sa Pilipinas? Ala ba nila, probinsya nila yung Pilipinas at nangingialam sila sa mga bagay-bagay na mismong nagaganap sa ating bansa? Hindi po tayo Taiwan. Pero nangingialam po sila. Ito, panoorin natin. Pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ang pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Okay, gano'n naman pala eh. Bakit ayaw niyong makipag-usap sa Pilipinas ng maayos? Bakit ayaw niyong tigilan yung mga mangingisda? Bakit ayaw niyong tigilan yung Ayungin Shoal? Bakit niyo wino-water cannon yung PCG? 'Di ba? Kung matino itong China, hindi na sana aabot sa ganito. Hindi po sila maayos kausap eh. Actually, sabi pa nga po ng India, ang China kasi, ano yan, magaling kausap pero yung pinag-uusapan hindi nila tinutupad. Kaya nga ang tingin ko dito mga sangga, ito po yung nangyari kung bakit po bigla pong kumambyo itong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Nabigla po siyang, oops, teka lang muna. Bakit hindi kayo maayos kausap?
ang ganda ng usapan natin, pero bakit biglang ganito? Tingin ko yun po yung rason bakit bigla pong nagbalik po yung friendship ng Amerika at Pilipinas. Kasi, di ba nga, first quarter ba, tawag doon mga sanggay? First ano pa lang, naapak ni BBM as President of the Philippines. Ang unang binisita, China. Kasi talagang close. Pero mga sanggay, bigla pong nagbago ang lahat. After ng pag-uusap na yun, mga ilang buwan lang, bigla pong, ayun na. Iba na po ang beshiwap ng Pilipinas ni BBM. Biglang nagbalik loob sa Amerika. Kasi hindi matino kausap yung China eh. Bukod sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Eto mga sanggay, hindi ko alam kung ano po ang inyong saloobin dito. Kasi may mga iba nagsasabi, mga sanggay, na itong deployment ng military system or military defense ng Amerika sa Pilipinas, ang mangyayari daw po, tayo na naman ang gagawing battlefield. Gaya po ng mga nakalipas na kasaysayan ng Pilipinas na naganap nga po ang ikalawang digmaang pandigdigan dito po sa Pilipinas, naganap ang digmaan ng Amerika at Japan. Ang nangyari, tumulong po tayo sa Japan mga sangkay, pero ang lumabas parang tayo patuloy ang tinulungan ng Amerika. Tinulungan po natin ng Amerika against Japan. Tapos ang lumabas sa kasaysayan, parang ang dating tuloy, tayo pang tinulungan ng Amerika, 'di ba? May I shall return pa. Which is mga sangkay, hindi po eh. Ang nangyari po noon, tayo po ang pinuntahan dito ng Japan kasi andito po yung US. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Di ba mga sangkay? Ano ang inyong dito sa loobin? Sa tingin nyo ba possible na maulit ang kahapon, World War II? At dito na naman po mangyayari ang battleground ng labanan mga sangkay, hindi na po ang Japan kundi China against United States of America. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. So anong purpose kaya niyan dito, no? Sa likod, UNTV News and Kung hindi po aanuhin yan mga sangkay, gagamitin, ano ang purpose niyan? I-display lang. Ganon. Yan pa nga lang, umiiyak na po yung China. Paano pa kaya ito? Itong delivery ng BrahMos missiles mula po sa India. Hindi pa man inaanunsyo ng ating mga otoridad, ibinalita na sa India na na-deliver na raw ang mga BrahMos supersonic cruise missile na in-order ng Pilipinas. Nakatutok si Von Aquino. Okay, isa po ito sa pinakamabilis na missile, okay, na ang nagsusupply po o gumagawa ay India. Ang India po ay top 4 pagdating po sa pinakamalalakas na military sa buong mundo. Laman na ng mga balita sa India ang pag-deliver ng kanilang BrahMos supersonic cruise missiles na in-order ng Pilipinas. Bahagi ito ng $375 million deal na nilagdaan ng dalawang bansa noong 2022. Sa ulat ng Indian news agency na Asian News International, mismong si Indian Prime Minister Narendra Modi ang nag-anunsyo ng delivery sa isang election rally. Sa kanilang ulat, sinabi ng kanilang defense sources na ibinyahe na kahapon, April 19, ang missile system na para raw sa Philippine Marine Corps. Habang ang ground system para sa mga missile ay noong isang buwan pa raw na-deliver. Tumanggi muna ang Armed Forces of the Philippines na magbigay ng pahayag at kumpirmasyon dahil hindi pa umano ito formal na ito-turn over sa kanila. Okay.
Hindi pa formal na ito turn over, pero na-deliver na mga sangkay. Ngayon, kung ang China umiiyak na po doon sa missile system ng Amerika, paano na ito missile galing po sa India? Ang India din, mortal na kaaway ng China. Kaya nga mga sangkay, ito lang ang mangyayari. Kapag pumutok po talaga yung digmaan, marami rin po kumbaga ito rin po siguro ang magbibigay takot sa China kasi napapaligiran po sila ng kalaban. Andyan po yung India, andyan po yung Vietnam, Pilipinas, Taiwan, Japan, South Korea. So, ang magiging kakampi lamang po nila dito mga sangkay, dito sa Asia, yung talagang dikit. Yun lamang po, North Korea. So, tingin ko mga sangkay, ito rin po ang nagbibigay sa pagdadalawang isip sa China. Ang dami po nila mga kalaban, especially India. Sinusubukan pa namin kumpirmahin sa Department of National Defense ang pagdating sa bansa ng BrahMos supersonic cruise missiles. Ang National Security Council tumanggi ring kumpirmahin ang pagdating ng mga missile. Pero anila game changer para sa pagpapalakas sa coastal defense ng Pilipinas ang BrahMos supersonic cruise missiles. Nagawa ng Indian at Russian technology at sinasabing fastest cruise missile sa mundo. Diba? Pinakamabilis na missile sa buong mundo. Ayon po dito. Well, kung dito nga umiiyak na po yung China, how much more dito? Itong BrahMos missile mula po sa Japan, sa India. So ano po ang inyong komento mga sangkay? Tingin nyo ba hindi po tayo madadali nitong mga sangkay ginagawa ngayon ng US sa Pilipinas? Ano po ang inyong opinion? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po ako isang YouTube channel. Ito po isang K-Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click ang all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.